Hello mga kababayan. So guys, buti nga no kay Daryl Yap no na talagang akala mo kung sinong tapang-tapangan. Bella, at buti nga Daryl Yap no, dinimanda ka na ni Bossing Vic Sotto ng 19 counts ng cyber libel no. Alam mo naman siguro na ang hinihingi sa yung danyos perwisyo ay 35 million. So guys, sa tingin ko hindi naman takot dito sa parang danyos perwisyo tong si Daryl Yap, kasi halimbawa man yung kanyang producer chicken feed lang yung 35 million. Pero kasi pag napatunayan na nagkasala nga tong si Daryl Yap sa cyber libel no, which is dinaya pa niya talaga etong si Vic Sotto para lang mailusot yung kanyang trailer no, at maiprangkesa sa lahat no, na nagbibigay ng idea na may ni-rape etong si Vic Sotto, di ba? Sa atin ng mga netizen, dinaya pa niya kasi hindi niya pinadaan sa talagang trailer ng pelikula. Kasi nandoon si Lala Soto, di ba? At ito ang pinaka-chairman ng MTRCB, Movies and Television Classification Board, di ba? O, di ba? So ngayon guys, ang ginawa pa ni Daryl Yap, dinaan niya sa YouTube, doon niya pre-promote. So ngayon sa YouTube, syempre, alam niyo naman, meron diyan share. So kumbaga man pumutok na agad sa atin, di ba? Ewan ko kung ilang milyon na, naka 18 million na yata tong trailer pa lang ha. So kumbaga man, talagang yung kanyang nandoon talaga intention niya na sirain ang Sotto. Actually siguro etong si Daryl, ang target siguro neto etong si Tito Sotto, kasi nga kahit paano parang number 2 tong si Tito Sotto na nagka-comeback bilang senador, di ba? Kasi guys, kung naman kay Vico Sotto, alam naman natin na ang ganda ng track record talaga ni Vico Sotto sa Pasig. So parang hindi apektado diyan yung mga taga Pasig, kasi ang titignan yung binigay na serbisyo ni Vico Sotto sa kanila. Pero ang target niya sa tingin ko talagang etong si Tito Sotto. So guys, etong si Daryl Yap, tapang-tapangan pa kasi daw malaya naman daw ang lahat na magdemanda, di ba, magreklamo, at wala naman daw monopoly sa katarungan. Oo, tama nga 'yun. Talagang wala namang monopoly sa katarungan kasi ang batas naman ay dapat patas 'yan, walang sinisino. Walang tinitignan na yung social status, kung ikaw ba'y mayaman o mahirap, o kaya naman ikaw ba'y sikat o ikaw hindi, di ba? So, kumbaga man, talagang dapat patas sa batas. Pero itong si Daryl Yap, no, meron pa siyang nilabas, no, na hindi naman daw si Vic Sotto ang tinutukoy niyang rapist sa pelikula. Ang nagsasabi lang daw no, na itong si Attorney Buko, no. Yung kumbaga man, hindi naman daw yung kliyente ni Attorney Buko ang tinutukoy niya. So guys, etong si Daryl Yap, no, mahilig magkakatsang. Pero alam nyo guys, sa batas, hindi pwede yung tapang-tapangan natin ng mga pahayag o parang i-discourage natin yung kalaban natin dahil tayo ay matatag, no? Kumbaga tayo may paninindigan. Hindi ganun yun eh. Sa batas kasi guys, no, hindi niya tinitignan yung parang mataray ka o parang kakaiba kang tao, matatag ka, di ba? O parang wala kang sinisino. Ang tinitignan diyan kasi ay kung nakomit mo ba talaga yung binibintang sa'yo na nagawa mong krimen. Kung ikaw ba'y guilty doon o hindi. So, kumbaga man, kahit na paangas pa yung sinabi niya, tinatanggi niya, na yung kliyente ni Attorney Buko ang tinutukoy niyang rapist ni Pepsi Paloma, pero mismong yung trailer, no, hindi naman the movie di ba? Hindi naman the movie yung dinidemanda ni Vic Sotto, na kumbaga man nag-focus siya sa pinaka-trailer guys, kasi yung trailer lang, no, masasabi mo na may mali siya, na maski ikaw, no, nangyari yata to kung di ako nagkakamali 1982. So yung mga pinanganak na ng 1983, no, kung 1982 to lagpas 40 years na to.
So, yung mga pinanganak ng 1983 na nasa 40 anyos na maaring hindi naman talaga nila narinig to at baby pa sila noon, di ba? Ngayon, nagkaroon ng kamalayan na maaring rapist pala tong si Vic Soto, di ba? Tapos guys, alam nyo, si Vic Soto, alam naman natin, nire-respeto sa industriya. Maski nating mga netizens, meron tayong pagrespeto, paggalang, tapos meron tayo sa sarili natin na nilikha na image, ni Bossing Vic sa atin, na isa siyang dissenting tao, matino. Tapos all of a sudden, eto, bigyan lalabas yung trailer sa YouTube nitong The Rapist of Pepsi Paloma na ini-implicate na si Vic Soto ang nang-rape. Kasi tinanong ni Gina Alahar, magsabi ka ng totoo, Pepsi! Ni-rape ka ba ni Vic Soto? Diba? So, kumbaga man guys, alam nyo, ang sinasabi ko lang sa inyo, diba? Ang sagot naman ni Pepsi, oo! So, kumbaga man guys, diba? Ang inaano ko lang sa inyo, yung in-specify niya, specific na si Vic Soto ang nang-rape. Tapos, ang sagot naman dun sa tanong na yon, sinagot naman ni Pepsi. Ay, oo, ni Pepsi Paloma, sinagot niya, diba? Oo. Tapos, cry lulu, diba? So, kumbaga man, guys, dito, ang ini-insinuate nung kanyang, pelikula, ang nang-rape ay si Vic Soto, diba? So, guys, hindi mo pwedeng sabihin, na sa movie naman, mapapatunayan na hindi si Vic Soto ang nang-rape. So, bakit mo kami, sinaksak mo sa kamalayan namin nanahimik, na hindi na pala alam na may ganung pangyayari sa buhay ni Vic Soto? Bakit mo, ginising yung kamalayan namin na maaring rapist si Vic Soto? Kung in the end naman pala, i-redeem mo naman pala siya. Ano yung sense mo? Na hindi ko makuha pera ba? Diba? Bayad ka ba ng malaking halaga niyan? At, para sirain si Vic Soto? Diba? Hindi pwede kasi na meron kang intention, na kumita, masabing blockbuster director ka, at the expense naman ng ibang tao, na meron ka naman sinasagasaan, diba? Kasi hindi naman daw si Daryl Yap nanghingi ng permiso o ng panig ni Vic Soto na siya kakarayin nito, yung pangalan niya idadrag dito sa rape issue na to, na matagal ng patay, diba? So, kumbaga man, dahil dito, ewan ko kung ano man ang tapang o mga press release ni Daryl Yap, hindi uubra yung tapang-tapangan na ganyan-ganyan. Walang ganun-ganun doon. Kasi ang pinag-uusapan, at the end of the day, na-commit mo ba yung binibintang sa'yo, di ba? Tapos, yun ang lulusutan mo. Kung hindi ka naman guilty doon, sana makakuha si Daryl Yap, ng magaling na lawyer. Pero kasi alam nyo guys, magaling na lawyer pag nagtagisan yan, tayan. So ngayon ang pinag-uusapan na lang yung mga evidences na iprepresenta, di ba? So dun magkakatalo. So at the end of the day, ang mga justices, lalo na yung sa pinaka-final say, Supreme Court, ang magde-determine kung sino ang nanalo dito, di ba? Kung ano mas mananaig, yung freedom of speech o yung pag-uphold natin ng dignity ng isang tao, na hindi pwedeng basta-basta lang tayong yuyurakan, ng ibang tao dun sa talagang binild natin na ating character. Halimbawa, talaga naman tayo may dignidad, tapos all of a sudden na merong naiinggit sa atin or whatever na parang kadahilanan, gusto lang niya tayong sirain, di ba? Hindi pwede yun. Dapat mas manaig yung pagpreserba sa reputasyon, at dignidad ng isang tao kaysa dun sa free speech na alam naman natin hindi yan absolute kasi may batas na mga pumipigil dyan. Sabi nga, sa cyber libel, sa libel, kahit totoo yan, pero kung may intensyon na sirain mo yung tao, yung pagkatao ng isang tao, yung kanyang dignidad, doon nagtatapos ang iyong karapatan sa malayang pamamahayag. So, dito na ako guys, and blessings everyone.
Bye!